Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pagpagninilay ngayon sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 22, talata 1 hanggang 14, nakita natin kung paanong si Jesus ay muling nagturo sa kanyang mga tagapakinig tungkol sa isang kaso ng rejection o pagtatakwil. Nakakalungkot dito sapagkat nagpahanda ang hari ng isang kasal sa kanyang anak na lalaki, at maraming mga inanyayahan ngunit mga nagsitanggihan. Hindi lang po yan sapagkat kahit na may mga tumanggi ay muling nagpaanyaya ang hari, ngunit anong ginawa? Talagang hinamak yung mga isinugo ng hari, at doon napuno ng ibang mga tao, yung mga lugar na sanay para sa mga unang inisip ng hari na anyayahan. Dito sa handaang ito ay merong isang hindi nakasuot pangkasalan, at siya ay pinatalsik, ng hari, at doon makikita natin bakit ganun, bakit parang ang harsh, ngunit makikita natin na ito ay isang paghahalintulad, ito ay isang bagay na ayon sa ilang mga nagpapaliwanag ng talatang ito ng kasulatan, yung pinalayas na hindi nakadabit ng kasalan ay kumakatawan sa mga taong walang pag-ibig sa kanilang puso, sa kanilang katauhan, sapagkat upang makasalo tayo sa piging ng Panginoon, upang makapunta tayo sa langit, kinakailangan na sa atin ng pag-ibig. Siyempre, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Mahalaga ito sapagkat sa ating buhay, siyempre, sino bang hindi gustong pumunta sa langit, Ngunit alam natin na naaarop ng Diyos. Kitang-kita niya kung anong nasa puso natin, kung anong nasa isip natin, kung ano yung mga naglalaro sa maghapon sa ating gunita, sa ating diwa, sa ating puso. Kaya maganda laging i-check, kamusta ba? At lagi tayong inaanyayahan ng Panginoon sa kanyang piling, hindi lamang sa pagsimba, kundi sa iba't ibang mga sakramento, at syempre sa katauhan ng mga tao na nakapaligid sa atin, at maging nasa laylayan ng lipunan, yung mga dukha, yung mga tinatawag nating mga walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, ang mga itinakwil, yung mga dinidiscriminate, yung mga nangangailangan ng may mga taong makikinig sa kanila. Diyan tayo inaanyayahan ng Panginoon, na sana isipin natin na ang pakikisalamuha sa kanila ay pagtanggap sa ating Panginoon, na sana sa ating buhay din nandun yung pag-ibig, hindi tayo gumagawa ng mga bagay dahil lamang nais natin may makakita sa atin o mapuri ng ibang tao, kundi upang tayo makapagbigay lugod sa Diyos. At dahil minamahal natin ang ating kapwa, lalo na mga dukha, pagpalain tayo ng Diyos.